Good day everyone, I am VJ from GAC Makati and this is the all-new 2026 Hypetech HT Ultra. Are you looking for a luxurious full electric midsize SUV? Maybe this one is for you. It has a rear-mounted permanent magnet synchronous motor producing 250 kilowatts or 335 horsepower, 380 Newton meters of torque. In sport mode, it can accelerate from 0 to 100 km per hour in just 5.8 seconds, faster than many other sports cars. It has a battery capacity of 83 kWh in a range of 620 kilometers, the longest in its class. Grabe guys, imagine mula Makati to Baguio kaya nyo magbalikan gamit ang Hypetech HT Ultra. And pagdating naman sa itsura niya, hindi siya yung typical na SUV na makikita mo. Coupe ang design niya. Kakaiba, di ba? Yan ang dahilan kung bakit maganda ang aerodynamics niya and yun yung sikreto niya para ma-reach niya yung 620 km range. So ayun guys, tapos dito naman, ito yung logo ng Hypetech. Ayan. So dito naman sa baba, makikita natin, meron tayong 360 camera, saka 360 sensors. Ayan. So punta naman tayo dito sa side. Kung makikita nyo, ito yung wheels natin, 20-inch yan na wheels. So sobrang slick ng design yan guys, for aerodynamics din. Saka tingnan nyo guys ang forma, di ba? Ayan, tapos makikita rin natin dito, pati yung door handles, sumasara na rin. So for aerodynamics din yan. And then, pati sa gilid, punong-puno na ng sensors dahil galwing doors yan guys. So as you can see guys, hindi siya yung parang normal na SUV na makikita nyo sa daan. So mukha siyang hindi SUV kasi coupe yung design niya. Kung papasin nyo dito sa taas, hanggang doon, medyo pababa siya. Parang sa mga sports car. So yun yung dahilan kung bakit maganda aerodynamics niya at kaya niya nakukuha yung 620 kilometers. So punta naman tayo dito sa likod ng Hypetech HT. Ano ba yung makikita natin dito? So unang-una, pinakamapapansin nyo dito yung ilaw niya. Sobrang ganda ng ilaw niya. Para siyang nakalutang na ruby. Tapos habang lumilipat kayo na angulo, parang nag-glow siya, di ba? Ayan. And then yung DRL niya sa likod ay nakaduktong na rin sa kabilang ilaw. Tapos makita nyo dito yung badge ng HT. Ito yung badge din ng Hypetech. At dito naman makikita natin yung 360 degree camera. Para safe na safe tayo kasi meron tayong camera sa dalawang side mirrors natin. Tapos may camera tayo sa harap. So magandang maganda at malinaw yung 360 camera nito. Safe na safe tayo sa paligid natin. And then dito natin makikita yung parking sensors natin. Ayan. So puro sensors yan guys, palibot. Sobrang ganda ng sasakyan na to. Hindi niya hayaan na magasgasan nyo to pagka nasa mga masisikip kayong lugar. And then yung badge ng Hypetech din nandito rin makikita. Ayan. So ayan yung kabuuan likod niya. Mapapansin nyo, yung design niya, hindi siya flat na flat, di ba? Hindi siya tulad ng ibang SUV na flat yung likod. So sabi ko nga kanina, coupe yung design niya. And then tignan nyo sa angulo na to guys. Meron na siyang built-in spoiler. So minimalist yung design pero lahat may function. So guys, pagdating naman sa charging port niya, ito yung charging port niya. Onting pressure lang dito para bumukas. And then, ito na yung charger niya. Ito yung AC. Ito yung DC. By the way guys, hindi na kayo kakabahan kung saan kayo magcha-charge kasi hindi na siya GBT. Type 2 na siya, NCCS2. Bali, European standard na siya. Ayan, tingnan nyo guys. So, ibalik na natin. So, paano naman ito isara? Pipindutin lang natin yung logo ng Hypetech. Sobrang smooth guys, di ba? So guys, check naman natin yung mags niya. So, ito guys, tawag dito ay Trident Shield. And then, ang size nito ay 20s. Size ng gulong niya to 45-50. And then, Yokohama yung brand niya. Maganda yung mags, maganda yung gulong. Siyempre, maganda rin yung suspension nito guys. So, yung suspension nito sa likod ay multi-link suspension. And then, dun naman sa harap ay dual wishbone. So, makikita nyo lang guys yung mga ganong klaseng suspension sa mga high-end na sasakyan. Alam nyo naman guys, pang hardcore yung mga ganong suspension. So, bali guys, naipakita ko na sa inyo yung ibang safety features niya like yung 360 degree camera niya, yung mga parking sensors, mga sensors sa paikot. And then, hindi pa dyan natatapos guys. So, pakita ko sa inyo to. So, ito guys yung millimeter wave radar kung tawagin. So, para siyang yung kamay ng sasakyan na nakakapanya kung meron ka ng mababangga
or may mga biglang tumatawid or tatama ka na sa isang bagay. So mag-a-alarm sa loob yan or magbe-brake din siya mag-isa. So ayun guys, punta naman tayo dito sa taas. May makikita tayo ditong smart camera sa gitna ng windshield natin. So smart camera, kung may kamay tayo dito sa baba na kumakapa para sa mga mababangga natin, dito naman sa taas, siya naman yung mata. So siya yung bahala kung lumalagpas ka na ba sa linya. Siya yung bahala doon para mapanatiling safety yung driver at yung mga sakay niya sa loob. So guys, tignan naman natin yung loob ng sasakyan. So para mabuksan ng Hyptech HT, ganito lang siya. Automatic na yan guys eh. So very welcoming. Makikita natin dito sa gilid, ito yung sa mga windows natin. Tapos may ambient lighting tayo dito. Tapos soft touch leather na dito. Ito naman sa kabila. Ayan. Tapos ito yung sarahan ng pinto. Ito yung adjuster ng mga upuan natin. Puro electric na yan guys. So ayan, Napa leather na yung ginamit dito guys. Sobrang ganda ng quality. Makikita natin yan sa mga high-end na sasakyan. And then ito yung upuan natin. May 8-point massage siya. Passenger sa driver. Heated and ventilated na rin siya. So pasok tayo. So para masara, pipindutin lang natin yung button na yan. And then automatic na siya. Yan. So as you can see guys, ito yung infotainment natin na 14.6 inches. So ano nga ba yung meron dito? So kung mapapansin natin, pag pinindot natin to, makikita natin dito may built-in GPS na siya. So bali hindi pa natin siya maipapakita ngayon kasi upon release i-activate yan para may sarili kasi siyang account guys para sa mismong magmay-ari ng sasakyan. So pag na-activate natin to, may papakita na natin yung built-in GPS, yung maps. So guys, kung mapapansin natin dito, pag pinindot natin to menu, makikita natin dito yung on-the-air updates, App Store, stations, CarPlay, image and video, andyan na siya. So pag pinindot natin yung on-the-air updates or yung OTA, makikita natin dito na updated yung Hyptech HT natin na Ultra. So nakita natin no upgrade available. Tapos dito natin makikita yung modes natin. So comfort, sports, saka yung custom, pwede natin customize yan. Mamaya i-explain ko sa inyo. And then nandito yung power save. Meron na din dito para maayos natin yung mga side mirror, ma-regulate natin. And then yung window lock. So andito na rin yung brightness ng screen natin. Pakita ko naman sa inyo yung 360 camera na nabanggit ko kanina. Kung gaano siya kalinaw guys. Saka kung gaano siya ka-safety. So punta tayo dito sa 360 camera natin, 360 degree camera. At meron tayo dito 2D. Ayan, meron tayo 3D. Kung papansin nyo guys, sobrang HD niya, ang linaw niya. And then, wide angle. So sa wide angle natin, meron tayong wide angle, rear, front wheel, saka yung rear wheel natin. So kitang-kita nyo guys, protected talaga kayo at ipapakita niya sa inyo kung saan talaga kayo tatama if ever, pero wag naman sana. Ayan. So punta naman tayo dito guys sa kabila. Makikita natin dito yung options ng speakers natin saka ng volumes. Andito sila. So meron tayo ditong media, navi, voice, phone, tapos meron ditong mute, headrest, and loudspeaker. So guys, sa loudspeaker mamaya iparinig ko sa inyo, merong speaker sa labas ng Hyptech HT natin. Para kung may mga tambay tayo sa labas, kasama yung mga kaibigan natin or family, meron pa rin music. So, ayan. So, try natin kung gaano kaganda yung music ng Hyptech HT. Kasi, ang gamit na speakers ng Hyptech HT is 22 speakers Dolby Atmos. So, alam ko, iba sa inyo familiar na sa Dolby Atmos. So, pakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung sound niya. Punta tayo sa music. Tapos, pwede nyo i-modify yung sound ng pinapatugtog nyo. Pindutin nyo lang to. And then, pwede kayo mamili. Natural sound, vocal booster, mega bass, auditorium, saka electronic music. Tapos, pwede nyo rin ilipat kung gusto nyo sa driver side lang. Kung gusto nyo sa back side lang. Ayan. Or ito pinakamaganda para buo. Pangkalahatan. Ayan. And for the loudspeaker, it sounds like this.
So guys, pakita ko naman sa inyo ngayon yung mga features ng Hypetech HD natin. Dito natin halos makikita yung mga kayang gawin ng unit na to. So punta lang tayo sa may car icon. Unang-una guys, dito natin makikita kung paano control yung mga doors, windows, yung settings ng gullwing doors. So sa driver, doors, passenger, yung settings ng gullwing doors. So check natin. So dito guys, makikita natin merong option na low, merong option na high. So para saan ba yan? So for example, gusto natin na mabilis lang mag-open yung pinto at yung sapat lang tayo makalabas lang, hindi na masyadong tatapusin yung pag-open ng gullwing doors, pindutin lang natin yung low. Mababa lang yung opening niya. Yung sapat lang tayo makalabas. So kung gusto naman natin ipakita talaga na yung kagandahan ng gullwing doors natin, so i-high lang natin siya standard na opening ng gullwing doors. So ito yung settings ng open sa right at close. Ito naman yung open and close sa left. So punta naman tayo dito sa kabilang side. So ito yung pwede natin din buksan kung open all yung gullwing doors natin or close all. Charging port, tailgate natin, pwede rin natin ditong i-access. Tapos yung door lock, mga child lock natin. Open all doors, meron din tayong option dyan. Saka close all doors of course. Ayan, yan yung makikita natin guys na unang-una pag pinindot natin yun. Ang tawag dito is yung switch control. So makikita natin lahat yun yan. So proceed naman tayo dito sa lighting system natin. Dito natin makikita guys yung mga settings ng ilaw natin. Headlight, park light, lahat. So ito para may off natin or may close natin yung headlight. Yung mga ilaw sa labas. Park light. Ito naman yung sa headlight natin. Ayan. Saka dito naman kapag naka-auto guys, kapag for example pumapasok tayo sa mga madidilim na lugar and lumalabas, dyan siya nag-open and close na sarili niya. So meron din tayong option ng intelligence high beam. So para saan ba to? Intelligence high beam, for example, nakasalubong tayo ng naka-high beam na ilaw. Tapos naka-high beam din tayo. Magkukusa siyang maglo-low beam para maiwasan natin yung pagkasilaw ng mga driver natin. So magkakos kasi yun ng accident. So isa to sa mga safety features niya. Yan. So dito rin yung headlamp height adjust or yung leveler natin. Wala na siyang physical buttons. Dito natin siya may gagalaw. Headlamp off delay. So ano naman to? Pagka off ng sasakyan nyo, may 30 seconds siya na delay para for example hahanapin nyo pa yung susi nyo sa bag. Ganon, biglang magko-close, hindi nyo makikita yung gamit nyo. Sa yung mga ganong scenario guys, maggamit na gamit yung headlamp off delay para din sa mga lalakaran nyo, malayo kayo sa pinto tapos nasa sasakyan pa kayo, di ba? Hindi niya hayaan na makarating kayo sa pinto na nangangapa. So iilawan niya kayo hanggang doon. So ito yung rear fog lamp natin. Tapos yung reading lamp, naka-auto siya. Tapos yung welcome lamp signal, andyan siya lahat. Dito natin makikita yun sa lighting system. So proceed naman tayo dito sa ambient light. So dito sa ambient light natin guys, makikita natin merong ambient light yung sasakyan. Pwedeng naka-follow the driving mode. For example, naka-comfort tayo or sport, merong designated na color doon. Susundan niya yon. For example, nilagay mo sa sport, magre-red yung ambient light. So, ganun lang siya guys. Tapos brightness. Tapos kung gusto nyo sumusunod sa rhythm ng music, pwede nyo i-on lang yan. Breathing effect. May effect siya na parang nag-glow-glow siya. Tapos namamatay, mag-glow. So, dito natin siya makikita. And lastly guys, ito yung light show. Ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung kayang gawin ng gullwing doors. So guys, punta naman tayo dito sa smart cabin. So bali guys, yung Hypetech HD natin, meron siyang memory seats. So meron tayong tatlong settings ng memory seats na pwede niyang maalala. So pwede natin i-edit dito kung sino yung nakaupo sa location 1, sino yung uupo sa location 2, at sino yung uupo sa location 3. So ito na rin yung adjustments niya. Dito na natin pwede makontrol. And then punta naman tayo dito sa passenger.
So, ganun din siya, guys. Meron siyang tatlong location. And then, dahil luxury yung Hypetech HT natin na Ultra, meron siyang rear exclusive na option. So, guys, dito ipapakita ko sa inyo kung ano yung nagagawa nito. So guys, ito yung isa sa mga highlight na ipapakita ko sa inyo na kaya ng Hypetech HT. So kung may mga boss kayo na gusto magpahinga sa likod, meron siyang rear exclusive. So ipakita ko sa inyo kung paano yon. So pwede natin siya pagganahin, pindutin natin yan sa mirror exclusive or via voice command. So try natin yung voice command. Hello baby, What can I do for you? rear exclusive. So guys, dito naman yung outside rear view mirror. Dito nyo lang guys makikita yung settings ng side mirror natin kung paano nyo siya i-regulate. So dito naman tayo sa ventilation. Bali guys, driver and passenger seats ay ventilated na. Ayan. So ventilation, dito natin makikita kung gaano nyo gusto kalakas yung or kalamig yung seats nyo. Ventilation, pwede ring smart. Ayan, ganoon din sa driver. So, susunod guys, meron tayo ditong seat massage. So, ito naman yung 8-point seat massage. So, meron tayo ditong sa driver saka sa passenger, may full back uncurl, back relax, back relieve, waist relax, relax upper back. So, meron ditong gentle, standard, or strong. So, last naman, dito naman sa dulo, fragrance. So, dito guys, parang, ayan, base sa nababasa natin, grass, flower, or ripple wheat. Ano lang siya guys, para siyang built-in na perfume ng sasakyan. Punta naman tayo dito sa pinaka-importante, ang Adigo Smart Driving. So, bali guys, equipped na yung Hypetech HT natin na Ultra ng Level 2 Autonomous Driving. So, ano ba yung kaya nung gawin? So, pinakita ko sa inyo kanina yung millimeter wave radar na yun yung parang kamay, di ba guys? Tapos may smart camera na parang mata naman ng sasakyan. Dito natin siya makikita kung ano yung mga nagagawa niya. So, una, forward collision warning. Kapag may tatamaan na tayo sa harap, kung gusto natin warning lang, or gusto natin yung magbe-brake na siya ng kusa para sa inyo. So, dagdag safety na rin yan guys pa if ever na hindi tayo nakapokus sa daan. Pero guys, focus tayo palagi pag nagda-drive tayo. And dito guys, may far, medium, and near. Ito naman yung layo. Kung gusto nyong malayo pa lang, nagwa-warning na siya or nagbe-brake na siya. Gusto nyo medium or yung kung kailan malapit na, doon pa lang siya a-action. So, ayan. Ito yung settings niya sa forward collision warning natin. So, Adigo Rear Safety. Rear collision warning, rear cross traffic alert. Ito yung dalawa na to guys, kumbaga hindi niya hayaan din na mabangga kayo nung nasa likod nyo. Magbibigay siya ng signal na nandun kayo sa pwesto na yun para makita ka nila at iwasan nila. Magwa-warning sila dyan guys, yung Hypetech HT natin. And then blind spot assist, so alam nyo na yan guys, door opening warning. And Adigo lane keeping, ito naman yung sa may smart camera natin. So kung gusto natin, pag lumalagpas kasi tayo guys sa linya, magwa-warn siya. So kapag hindi pa siya nag-warn, pag hindi pa kayo nadala sa warning, pwede nyong i-on to para kung hindi kayo madala sa warning, siya na mismo yung magbibigay ng force sa steering wheel para ibalik kayo sa tamang linya. So ayan guys. So fatigue alert saka distraction alert, dito natatrack din ng sasakyan kung wala kayo sa focus pag-drive, kung saan kayo nakatingin or nadidistract kayo, magwa-warning din siya. So integrated cruise assist, ayan, dito natin lahat makikita yan sa Adigo Smart Driving. So guys, punta naman tayo dito sa driving energy consumption. Dito nyo lang guys mamamonitor yung sa may battery nyo. And dito nyo rin makikita guys yung driving mode. So ano ba meron? Comfort, Sport, tapos Custom. So sa Custom guys, pwede nyo i-customize yung steering wheel effort, acceleration response, brake response. And then ito yung power save. So dito naman tayo sa power save. Saan ba to? So, ito, yung power save is nagpo-focus sa regenerative braking natin. So, guys, yung sasakyan natin is sobrang advanced sa regenerative braking.
'Di ba guys, sa ibang sasakyan medyo masakit sa ulo, nakakahilo yung pag nagre-regen kasi para siyang nag-e-engine brake, especially sa passengers kasi hindi naman nila ini-expect na magbibitaw na tayo ng accelerator para mag-regen yung braking. So, dito sa sasakyan na to, nagko-combine yung physical brake saka yung regenerative braking para hindi masyadong masakit sa ulo sa mga passengers. So, para siyang one pedal driving. So, parang hindi mo na siya kailangan gamitan ng physical brakes masyado. Siya na bahala mag-brake sa inyo. Plus, nagre-regen pa siya ng maganda. So, bali yung 90% nyo, kaya niyang ibalik ng 90% din. Depende guys pa rin sa driving habit nyo. Kung medyo madiin kayong tumapak sa accelerator or saktuhan lang, nakadepende pa rin sa inyo. Pero, power saving is prioritizing regenerative braking. So guys, pakita ko naman sa inyo yung pinagmamalaki ng GAC at ng Hypetech. So yun yung legroom niya. So buksan natin. Yan. Kung mapapansin nyo guys, sobrang lawak ng legroom niya. So try natin. So bali guys, makikita nyo rin nyo dito, meron tayong table. 10 kg yung maximum niya. And then nakita nyo yung legroom guys, sobrang luwag. So 5'6" ako guys, pero sobrang lawak pa. Ayan. So bali ayan, ganyan siya kaluwag guys. Tapos nare-recline din yung sandalan niya. So sa ibang car manufacturer wala niyan. So ito yung kailangan nyo lang tong hatakin. Ayan. Pakita ko sa inyo guys. Pag hinatak ko to, pwede nyong i-recline siya. Ayan. So guys, dito sa harapan makikita natin is additional compartment or storage. Ayan, kung mapapansin nyo, sobrang luwag din ng additional compartment niya. Kung may ilalagay kayo mga maliliit na bags or groceries, pwede nyo rin dito ilagay. And then dito naman sa likod, ayan, makikita nyo, sobrang luwag din ng likod natin. Saka nai-recline din natin yung mga seats sa likod para makita natin na sobrang luwag talaga ng loob niya. Kaya natin mag-store ng mga golf bag or ng mga mahahabang gamit pa. So that's it guys. This is the Hypetech HT Ultra. So if you have more inquiries or questions, just message me here on my Facebook account at subscribe na rin kayo sa channel natin para updated kayo sa mga unit na lalabas na bago.